when corruption is confronted institutions, regain credibility when corruption is tolerated, institutional erosion depends. We submit this letter with respect to your office and with faith that principal leadership remains essential to preserving public trust and constitutional order. Well, respectfully. So nagsubmit tayo ng letter kay President so that na may response naman. So because ang kwento nito ay parang malihis ang issue, no? So kailangan bantayan, no? Bantayan natin ang nangyayari ngayon sa ating na-file na complaint sa Office of the Ombudsman since 2022, no? Na napakarami, no? Napakarami talaga ng na-complaint natin. So that's my point to ask the public to be watchdog, no? Hindi lang ito sa task force kasanag. Lahat ng mga Pilipino dapat bantayan natin ang na-represent na natin by documents sa Office of the Ombudsman. At hindi lang bantayan, kailangan maging observer tayo, no? Para hindi malihis ang issue in regard sa korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Sir, I understand kayo po ang original talaga na task force na nag-file ng kaso doon sa mga mambabatas at mga government officials na sikat ngayon sa Senado, sa Blue Ribbon. Yes sir, no? Since 2022 pa yung complaint natin, no? At ito, napakarami na talaga. Well, in fact, due respect, no, sa mga namatay na sa DPWs, nandito pa rin ang pangalan natin sa complaint, no? At isa din sa state witness, nandito rin ang complaint natin. During the time, nakasuhan natin si Secretary Bunuan, si former Secretary former Secretary Mark Villar, no? At marami pa, etc. Ang dami na na-complaint natin dahil may mga evidence naman tayo. At sabi ko nga, during my one of the interview, bakit napabayaan ng Office of the Ombudsman before at naitanong ko nga bakit ganun kabagal, no? But as of now, we expect, no, that this present Ombudsman will review this complaint again, no? At sana mapabilis din na may mananagot na, kasi as what I observe, kunti pa lang ang investigation na nangyari, no? Parang hindi pa 100%, yung iba yung trial, ang iba under investigation, yung iba review, yung iba ipa-file pa lang. So parang ito na rin yung aking parang personal opinion, no? Na dapat lahat, hindi lang involved ang media, hindi lang involved ang isang civil society organization. Dapat tayong mga Pilipino ang biktima dito for my Pilipinong biktima dito tayo kasi tayo nagbabayad ng buwis. So that's my point, no, na kailangan hindi malihis, hindi ma-divert ang issue, no? Kailangan wala muna politika, dapat tapusin muna yung tunay na problema ng bansa dito sa korupsyon na nangyayari sa ating bayan. Pero sir, hindi naman natin sa kalaman. Iniiba nila yung ang problema dinadaan sa West Philippine Sea na hindi patapos yan. Kaya kasi, no, kaya nga this press con is nananawagan tayo, no, kasi ang issue nito ay corruption, eh. Sana, no, we appeal the public, no, and the present administration, no, na sana hindi malihis sa ibang issue. Tapusin muna ang corruption. Dahil wala pa nang nananagot, eh. Wala pa nananagot. Kami since 2021 pa yung complaint namin. Kaya naman ang ebidensya, dami, no? Dami. So sa dami ng kinasuhan namin, parang nasa nasa review pa lang for how many years? 3 years? Ako, pabalik-balik ako sa Commission on Audit. Nandiyan yan, kahit i-check yung pangalan ko sa Commission on Audit. Anong sabi sa akin ng Commission on Audit? Review pa lang, 3 years, review pa lang, nandun pa, parang ang nangyari, parang bula tayo na pinapasket-pasket tayo. Hindi naman kami politika. 4 years. 4 years. 4 years. So, kinawasan ko na. Ganun ang nangyari, no? Kaya, to avoid, sana naman, no? We appeal to the administration. Huwag sana malihis ang issue. Tapusin muna ang
may papananagot muna. Kasi hindi ito usapan ng politika eh. Usapan ito ng dokumento, no? Kasi sabi, documents is the best evidence. Ito ng dokumento, no? Kasi hindi naman dapat ang argumento sa social media. Dapat dokumento. Eh ngayon, pinapresent ko sa media na may dokumento kami. So ang tanong, napakahina ng takbo ng ating evaluation sa Commission on Audit pa lang, no? COA, no? Ako, honestly, pupunta ako ng COA 3 beses nakakapagod kasi ituturo ka sa kabila. Ituturo ka sa kabila para kang bula, no? Na ang tinitingnan natin dito is the resolution. Kailan ba ma-resolve ang problema sa korupsyon? Sir, nakita ko dun sa listahan na nakasama si Zaldico, Eric Edwin Berjola and Manuel Bonoan. So si Zaldico, nasa labas pa rin ng Pilipinas, pinaghahanap pa rin siya. Sa tingin mo may chance pa ba na mapabalik si Zaldico dito sa Pilipinas? At yun nga, yung kaso na isinampan nyo, mahaharap pa ni Zaldico? We believe the justice in the Philippines, no? Nandyan pa naman ang ating mga butihing judiciary, no? Naniniwala ang Task Force Kasanag na ang ating judiciary is may transparency, may accountability. Kaya nga nagsasabi ako sa mga kasamahan ko sa Task Force Kasanag na kahit alleged involved ang legislative, alleged involved ang executive, no? But we believe the judiciary is may integrity at naniwala ako na tatakbo talaga, nung may mananagot talaga. Kailangan lang dito ngayon yung public ba na hindi malihis. Kasi parang unti-unting naiiba ang issue, no? Parang wala nang issue sa corruption, no? Na before malakas ang issue natin sa mga contractor. Where is the 15 contractors involved? Oh, mayroon pa, may bago pa ngayon kasi araw-araw kami tumatanggap sa aming email ad, no? May programa kami na pwede namin tanggapin ang ibang mga complaints sa abuse, no, sa corruption para ma-forward naman namin sa proper agency. So napakaraming mga contractors na hindi pa nakapanagot, no? Parang ilan lang nakulong yata. So kailangan medyo rin tayo aware, no? Ang akin lang dito is aware ang Pilipino kung ano talaga ang tunay na problema ng bansa. Na hindi sana mapasok sa politika kasi mahirap na eh, baka malimutan na lang, no? Baka darating ang 3 years, wala nang may nanagot. Na lang, kasi ang biktima dito, honestly ang biktima dito Pilipino. Hindi dito biktima ang mga, sila ang bibiktima sa atin dito, no? Kung sino man ang magnanakaw dyan, base sa dokumento, at tayong Pilipino ang biktima dito. Sir, na-try nyo i-top yung ICI para mapadali ko yung pag-file nyo ng case at matulungan sila? Or ano po ba ang take nyo sa takbo ngayon na ginagawang investigasyon ng ICI? Sir, honestly, no, ang ICI, no, with due respect with my friend, no, Mayor Benji Magalong, no, alam naman natin na recommendatory authority, di ba? Ano ba recommendatory authority? Investigahan mo, i-recommend mo sa ombudsman. Then, meron silang power to investigate. Where is the prosecution power? Ang tinitingnan natin dito, Republic Act, that is created by the executive order. So, ang tanong, ano ba ang power na igawin mo as recommendatory? I-recommend mo. Pero ang tanong dyan, lahat ba dyan na i-recommend is fair, no? Hindi naman tayo nagdududa sa investigation. Pero ilan pa lang ngayon ang nagkaroon na ng information sa Sandigan Bayan. Di ba? I-review ng ombudsman pa yan. So ang tanong dyan, how long? No? So hindi naman natin inuhusga yan, pero ang point ko dito, tayo ang biktima. Tayo mga Pilipino biktima dito eh. So tayo nananawagan ngayon na sana huwag ilihis ang issue sa politika. Tutukan muna ang korupsyon ngayon. Sir, yung sinasabi niyo ba na huwag ilihis kasi meron nang nagsabi na kakandidato sila bilang presidente sa 2020. Yun ba yung parang isa sa mga nag-ilihis sa issue ngayon sa korupsyon? Hindi lang pagkakandidato, may mga issue sa West Philippine Sea, may mga issue sa kung ano-ano, parang nalimutan na natin, no? Pero
ano pa, fresh pa yung dokumento natin. Kaya nga, pinakita ko, we present this to the media para malaman na may dokumento tayo. No? So, ang dokumento ito nagpapatunay na may tunay na korupsyon sa DPWH. At ngayon, sinong mananagot dito? Kasi kung tingnan natin yung alleged na main character, wala na dito eh. So para bang nagkaroon tayo ng pagdududa, no? Kung may mananagot ba, may makukulong ba? Yan ang katanungan natin kasi since 2022 pa yung complaint natin. No? Sir, kamakailan lang sumalang kayo sa interview sa studio ng Billionaire Channel at tahasan niyo pong kinundina ang itong dating Ombudsman Martires. So ngayon may bago na po tayong Ombudsman, si Ombudsman Remulla. Gaano po ba katiwala kayo sa bagong Ombudsman at compare do sa dati? With due respect, no, kay Ombudsman Martires, no, during the time in my interview, kasi in my observation, kasi during the time when he was a ombudsman, sana mabawasan. Ibig sabihin ba, hindi na siya mananagot dahil wala na siya? Ano during the time when he was an ombudsman? Di ba? So, dapat meron siyang masasabi dito kasi during their term na nangyari itong malubang korupsyon sa DPWH, na napakarami palang flood control na walang flood control. We're talking of trillions, we're talking of billions, we're talking na may nawawala ang buhay, may wawalang hanap buhay. No? So, kung ako patingnan, we are not judged the capacity of Martires because he is former associate justice, he is a lawyer. But the way there is the present situation, tingnan mo ang nangyari, doon ako nagbigay ng reaction. Ang nangyari, ano ba? May nagawa ba sila that time? Sino bang nakulong na malaking tao sa korupsyon? Di ba? O dito ngayon sa present ombudsman, tiwala tayo. Siyempre tiwala tayo kay Ombudsman Boyeng Remulla na makaya niya ito because of his experience. He is a lawyer, he is a DOJ. No? So we believe that the capacity of the present ombudsman will resolve this complaint, no? Na napakaraming complaint ang kasanag dyan. Sir, yung data from 2020, ilang billion o ilang trillion na maano man yung flood control projects yung pinag-uusapan dito? Naku sir, dito pa lang sa aming mga datos ha, evidence ha, we're talking of evidence, no? Mga 500 billion ang nailabas na pundo ng gobyerno. Yes. So hindi pa maliwanag kung ano nang result. Kasi ang balita ngayon doon pa lang sa mga hearing eh. May mga motion na eh. So, magaling na mga law firm ang nagbabanggaan dyan. So, ang tanong ng taong bayan, no? Well, ang tanong din ng task force kasanag, no? Kaya nga nagsulat tayo kay President at pinaalam natin dito sa ating Fisco na awareness na lang, ano ba talaga ang mangyari dito, no? So, dapat alam ng taong bayan kasi ang tunay na biktima dito tayo eh. Walang ibang biktima tayo talaga naman mahirap. Kasi tayo naman ang gumagastos, tayo nagbabayad ng tax. So ano bang matalaga ang mangyari ngayon dito? Kasi more on investigation, more on review. Pero yung mga criminal, no? Yung mga corrupt, nag-i-enjoy na. Oh. Ang mga biktima, kawawa na. So ano mangyari ngayon sa investigation? Kaya ito ay isang panawagan, no? Isang panawagan sa present administration and the government agency na we appeal, no, na sana may mananagot talaga at paano tayo mabigyan ng assurance, no? We appeal the present administration and the agency of the government na paano mabigyan ng assurance ang taong bayan na talagang tunay at totoo ang investigation na walang halong politika, influence, or sino namang mga nagari-arian dyan, no? Na hindi magkaroon na naman ng yung parang maka-escape na naman sila. Sana hindi na. Yung mga big fish dito sa mga documents ninyo na mga official or mga DPWH officials? Yes sir, no? Well, number one dito si
former Secretary Bunua, no? Yung isa dyan, naging state witness pa, si Yusek Bernardo. But, paano ka maging... Kaya nga, nagtatanong lang ha, paano ka naging state witness if you are involved? Kasi ang state witness is less guilty. Nagtatanong ha, hindi ko sinasabi na mali ang ginawa na maging state witness siya. Nagtatanong lang. Kasi napakaraming tanong na hindi natin masagot. Ang makasagot niyan is the proper agency. That's why tayo na ngayon ang nagkaroon ng question so that alam ng publiko, alam ng taong bayan, at alam ng Pilipino na matagal na ang laban namin sa korupsyon. Hindi kami namumulitika, ito'y dokumento talaga. Kasi nga, documents is the best evidence. Basta sir, gaano kalakas yung evidence na hawak nyo? Kung ako dahil naagduman ito sa legal review ng aming mga abogado, no? Kung akong tatanungin, malakas yung dokumento ko eh. At hindi pa naman nila ito i-dismiss, no? So, I think we believe na ang aming mga brilliant lawyer, hindi ito gagawa ng complaint kung hindi nila na-review. Kasi mga lawyer din ang gumawa nito. No? Sir John, pwede pakibanggit kung sino yung mga taong nandyan sa lahat na nandyan sa harap mong dokumento? Ito as 29 ko pa na-file ito, September 29, 2023. Sabihin ko na lang, no? Pero ang dami nito kasi maubos tayo dito ang oras natin. No? Ito lang yung mga men na sabi nila, si Manuel Budawa, no? Secretary Manuel Budawa, former Mark Villar, no? Undersecretary Emil Kiram sa Dain, no? Si Director Sharif Madsmo, Crisita Pauson, iba dito baka nag-retire na, Dorothy Eric Ayampana, Rinaldo Togindano, Midmer Malik, no? Constantil Yanis, Mary Antoinette Puno, Edwin C. Matangian, Danilo Balisi, Maria Victoria Gregorio, Victor Santos, Florencio P. Tutor, Renato Reyes, abogado pa rito, Attorney Itzel Conrad, no? Virgilio Castillo, Attorney Gilwad Santa Rita, no? Anton Gimpaya, may mga Gendos pa rito, no? And Roberto Bernardo, no? Mga congressman, sir. So mga congressman, no? So hindi natin ma-deny, no? Kay Silintis, nag-file tayo sa ethics complaint, no? Sila ni Congressman Momo, no? Diyan yan. Ito pala, no? Si Congressman Momo, no? Kasi yung ibang congressman na na-file natin, nasa tawag dito, nasa complaint na, we cannot touch the issue of the nasa judiciary na, no? Sir. So itong latest si Mumo, no? Dahil meron siyang napakarami niyang alleged, napakarami niyang napakarami niyang project from DPWH, but it's already received by the Office of the Ombudsman, no? Last week, tapos nag-file din tayo sa ethics committee, no? Sa kay parating din tayo ng complaint natin sa kay Speaker Buji, no? At sa kay ethics committee against the congressman contractor. Sir, after nyo po sinampahan noong December si Congressman Romeo Momo, agad-agad po nakapress agad yung mga assets niya. Ano po ang take nyo dito? Hindi ko pa alam, sir, no, kung ano ang aksyon ng AMNAC niya, no? Kasi on the review pa lang naman ito, no? Kasi alam naman natin ang proseso dyan. Pagdating sa ombudsman, review. Pagdating baka sa ethics committee, baka review din, no? Kasi as what I observed, no, lahat ng mga kino-complaint natin, pag nag-follow up tayo after 6-month review pa lang. Pag nag-follow up tayo after 1 year, review pa lang. Pag nag-follow up tayo after 2 years, review pa rin. Yun ang mga sagot nila. So yun ang sinasabi ko, yun ang sagot nila doon eh. Pag nag-follow up tayo, ano na bang case ni, case ni Secretary, ano na bang nangyari dito, sir? Sabihin sa'yo ng opisina, review pa lang, 2 years na. COA, ilang bisyo naman nagpunta ng COA, I think mga 4 times, anong sabi ng COA, review pa lang. Yaman, Alder, sa dami-dami ng mga na-involved na congressman, senador,
dyan sa malawakang korupsyon sa flood control at lumutang ang Saldico at tinuturong talagang pinabak sa kanya ng malaking mga halagang pera ay si Congressman Martin Romualdez. Bakit hindi siya napapasama dun sa pagsasampa ng kaso? Kasi ang basihan talaga, sir, no? To be fair, ang basihan talaga sa pag-file ng complaint is evidence. Documents is the best evidence. So hindi rin natin masisisi kung walang dokumento against speaker. Kasi ang pinagbasihan dokumento, kung chismis lang, mayroon bang chismis? Mayroon bang issue na pinapaniwalaan ng court? So, we respect, no, kung may mga issue against House Speaker, against sino dyan, i-issue yan eh. Kailangan natin humanap ng dokumento because we believe, no, sa observation ko lang, and my experience, documents is the best evidence. Hindi kasi argumento sa social media. Hindi argumento ng kung anong troll, no? Ang argumento dito is ebidensya. So kung walang ebidensya tayo makukuha kay House Speaker, anong mangyari dyan? So hanggang ano lang tayo, hanggang salita. Pero kung gusto nyo kasuhan, kahit ako, voluntary ako mag-file, produce evidence, documents. Wala problema pag may dokumento. Problema, wala tayong makukuha ng dokumento. At sino naman ang matapang na kukuha ng dokumento against sa mga influential persons? Yan ang tanong. Kung ikaw ay isang ordinary persons lang, o sino bang nakasubok mag-impliyo, ayaw mo bang banggain manager mo? Sir, ang mga papel po na iniimbestigahan, ang mga ng ICI nasa lamesa pa lang ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Sa tingin nyo, kaya pa ba yan kasi mag-eleksyon na po? We believe, no, that President BBM ay naniwala naman tayo na they are sincere, no, na labanan talaga ang korupsyon kasi siya man nag-umpisa nito. We fair, no, without politics, no. Nakita ko naman na siya talaga ang nag-umpisa dito kasi 2022 pa tayo nag-start eh. During the time of 2019, nag-file na tayo ng complaint, di ba? The time of 230 pa. The time of GNV, nasa kasanag na tayo eh. Kasi 2009 pa kasanag. So, we believe naman na, at hindi lang believe, ipagdasalin natin na sana, tatrabuhin talaga ng presidente before siya mag-adjourn sa kanyang mga presidente. Sana, ay may malago talaga at hindi yung puro na lang press con, puro na lang yung ibang secretary dyan sa puro press con na lang eh. Pero kailangan talaga may action, we need an actions. Sir, anong reaction nyo? Meron isang post sa social media na DILG secretary na pagpaliban naman daw po yung flood control dahil wala naman daw tapunan na ngayon. Pwede ba yun? Ang tanong, wala nang pinta itong, kaya nga nananawagan ako, kaya nga I decide to have a press con today na nagingin ako ng tulong na kailangan, ano bang issue ngayon? Ang kalimutan na lang ba natin ito? Na may namatay na nga eh. Tapos, bilyon ang nawala. Justice na kailangan natin dito before mercy. No? Kaya sabi nila, mercy before justice. No, justice before mercy. May awa naman tayo, hindi tao lang tayo, di ba? Nobody is perfect. But we need justice before mercy. Kung gano'n, ba't nire-respeto natin yung being the DILG secretary? Wala naman tayong personal dito, no? Kung ano man ang kanyang statement, pananagutan niya yan, that is their liability, no? Pero tayo sa kasana, kaya nga sabi ko, kinakausap ko ang mga nagtatanong sa akin, this is non-political. This is pure complaint. Kailangan talaga aksyonan. Para bang, paano tayo makapaniwala o paano tayo, makaasa ba talaga tayo? No? Ang tanong dito, makaasa ba talaga tayo na may mananagot? Or baka matapos ng eleksyon, wala pang managot? Baka iba na naman, pasa-pasa na naman. Ano bang expected ng taong bayan dito? That is my opinion. Ano ba talaga expecta rin ng task force na sana dito? Hanggang papel na lang ba kami dito o gawin naman kaming bula-bula dito, pasa doon? Kasi every time pupunta ako sa Commission on Audit, kung may mababasa nila ito, Commission on Audit talaga, pagpunta ko dyan sa inyo 4 times, hindi kami politika ha. This is a civil society organization for more than 17 years. Ang sabi nyo palagi sa akin dyan,
review pa. Sir, sa madaling salita ba, nababagalan kayo sa justice, sa investigation, sa pag-check ng kaso? Hindi kami nababagalan kasi walang mali ang hustisya, walang mali ang gobyerno. Ang tao ang may mali. Ang nakaupo dyan ang may mali. Kung sino man yan, mahirap mag na walang ebidensya. No? Pero as what I observe, walang mali ang hustisya, walang mali ang gobyerno. Dahil alam ko, government is a good government. Justice is existing. Ang problema natin, ang tao na nagtatrabaho dyan, kung talagang honest. Sir, sa tingin niyo, tatayo ang mga ebidensyang hawak niyo ngayon kahit mapalitan na yung administrasyon at kung sinong magiging presidente pagpapatuloy ito? I hope and pray. No? I hope and pray kasi nag-start si Kasanag panahon pa ni GMA. Naniniwala kami na sa aming ebidensya talagang aaksyonan. Pero nandyan pa rin siyempre ang tinatawag na speculations, no? Kasi may mga observation tayo na nakita naman ng lahat ng Pilipino na pag mayaman, no? Saka ba nakikita ang bansa, pag mayaman, hindi masyadong mabilis. Pag mahirap, ang bilis ng aksyon, no? Tatlong dilata lang ng tinapa ang nakuna ng pulis, nabugbog pa, nakulong pa. No? Pero pag mayaman, bilyon ang ninakaw, may bodyguard pa na pulis. Diba ko kung totoo, kung naniwala kayo, kasi observe nyo. Sir, paano yung reaction nyo ngayon na gumugulong, may nakakulong na, may nawarang, may nahunting pa? Kaugnay na rin sa mga flood control, di ba, sir? Hindi ka na ba dismayado dahil 4 years na po pa yan, ngayon gumagana, anong reaction mo? Ang iba, nahuhuli na. Ang iba, inimbestigahan pa. Opo, hindi, ibig ko sabihin, may progress na kumbaga sa ano, compare sa past. Ay, yes sir. Anong reaction nyo, sir? Ngayon, siyempre may nahuli na, di ba? Opo. So, siyempre, may makikita tayong hope, di ba? No, na may nahuli na. Kaya kailangan lang talaga 100%, di ba? Kasi kung tingnan natin, nasa 20-25% pa lang. So, dapat 100% kasi ang ano natin, ang apila natin dito, dapat 100%, walang maka-escape, di ba? Sir, aside from your letter to the President, were you able to talk with Ombudsman Remulla? Ano po bang next action natin kung hindi a-actionan ng Pangulo yung mga complaints natin? Well, we believe that the President will take action, no? Kasi nag-reply eh. Napareceive natin ng sulat kay Presidente, parang 5 to 7 days nag-reply na siya. Ibig sabihin, with the reply of their director, no? Alam niya na. At naniwala pa rin ako na action na niya. Hindi ako naniwala na hindi action si President. Naniwala ako. Ano pong naging reply ng Pangulo, sir? Siyempre, number 1 nila na reply dito, noted, no? Ng lahat daw na nasulat ko ay alam na nila. That is noted, no? At naniwala naman ako na itong sulat talaga is galing sa kanyang mga katiwala. At ang katiwala yan, na-inform na siya na nagre-request talaga tayo ng fair justice. No? Pero kay Ombudsman Remulla po, sir, meron na po ba tayong conversation with him? Ano pong naging reply niya? Ano naging sagot niya nun, sir? Well, sa level pa lang no ng communications no na i-forward natin sa kanya, nag-reply naman yung yung kanyang tauhan diyan na lahat daw ng mga complaint natin ay aaksyonan nila. Aaksyonan nila. That is their reply. But one of the director no ng ombudsman ang nag-reply na aksyonan nila ang ating mga complaint. Nakaharap niyo na po ba ang ombudsman? As of now, wala pa. Hindi, nung panahon siya Justice Secretary. Nung Justice Secretary si Ombudsman Boyeng, nakarap ko siya personal. When he was a DOJ Secretary, nakarap ko na si Boy. At naniwala ako, no? Naniwala ako na action na niya talaga ito, no? Kasi personal ko na siyang nakaharap. So, with my own conversation, naniwala ako na during the time when he was a Justice Secretary, at ngayon Ombudsman, action na niya talaga ito. Sir, hindi ba kayo nabibigla so, sir? Hindi mo naman eh. na a-actionan pero parang 2022 pa yung complaints natin. Tapos DOJ Secretary siya parang a year ago. Pero until na wala pa rin humuusad sa Ombudsman. Ano kaya naging problem, sir? Alin sir, yung
ulitin na, 2022, the time of... Yung sabi ninyo, nag-file tayo ng complaints o yung mga documents ninyo 2022 pa. Tapos, nakausap natin, sabi po ninyo, DOJ Secretary pa si Ombudsman Remulla. Ngayon po, nasa Ombudsman na siya pero wala pa rin umuusad dun sa mga complaints natin, sir. Ano kaya naghihinder? Ano yung nagpapatagal, sir? Well, the way I look at, no, na kasi the time when I was a complete, the time pa ni Martires ito, sir, no? So, we believe na hindi basta-basta gano'n, no? Na i-ukatin ang lahat ng mga na-complaint natin. Pero, the time pa kasi ito ni Ombudsman Martires yung complaint natin. So, ilang buwan pa lang si Ombudsman, no? Wala pa sigurong, Dapat ba? wala pa isang taon? Wala pa. Wala pa. Oh. So the time of Martires, kaya kung na-remember nyo, isa tayo sa nagpalabas ng statement na nag-a-ask din tayo kay Ombudsman Martires, bakit hindi niya inaksyonan ang complaint natin? So para sa inyo, sir, inupuan ninyo Ombudsman Martires yung mga reklamong isinampan ninyo dun sa Ombudsman? Para sa akin, parang ganon. Parang Hunter, Bakit kaya hindi niya, ka ba sir, ano? inupuan yung mga complaints natin, sir? hindi ako makasagot, sir, no? Kasi sila naman ang dapat ang Ombudsman makasagot niyan. Bakit hindi nila na-aksyonan during that time, no? Kaya nga, ang deal ko na lang is to inform the public, no, na nag-file kami, and then we inform the public, no, na yun ang ating justice system, no? So, ang nangyari nga, tama yung ano mo, sir, no, na anong implications, bakit ngayon. So, we believe, no, that Ombudsman Remulla will actions, no, na mabigyan talaga ito na. So, pero nakikita naman natin, umuusad naman kasi kauupo pa lang eh. And the time na nag-file tayo ng complaint is the time pa ni Martires, siya pang Ombudsman before, no? So, sa kanya pa ito eh, sa kanya ito lahat. Wala pa kaming yung latest namin na sa kay yung sa kay Ombudsman Remulla na ito lang latest, no? Mga December pa lang nang na-file namin yung kay Momo. Hunter, hindi ka ba nagugulat? Medyo nagahimik si Chairman Ombudsman Boying Remulla. Simula ng January, February, papasok ng March, hindi na siya nagpapapress con at hindi na siya nagbibigay ng mga detalye kaugnay sa mga congressman, senador, sangkot sa malawak ang korupsyon. Bakit kaya? Reaksyon mo? Hindi tayo makakasagot. Baka nagpapahinga lang. Baka nag-break lang, sir. Sorry lang. Baka nag-break lang si Mr. Boy. But ang sa atin na kasi dito is, this is not the concern only by the Ombudsman. This is the concern of Filipino people, no? Especially the President, no? Kasi ang issue dito is corruption, eh, no? It's not personal, no? Kasi ang nakita ko dito, pag hindi ito natutukan, no, ng ating mga kapatid sa media, kapatid sa civil society organization, and even the concerned agency, nag-alala ako na baka mawala itong ating media. At hanggang mapagod na lang tayo sa kape-presscon, mapagod na lang tayo sa pabalik-balik sa Ombudsman at Commission on Audit, wala pa rin nangyari sa ating problema. Ano pong reaction? I'm worried for that. Anong reaction yung sinasabing maging ang Pangulong Marcos sangkot din dito sa flood control project? Kaya nga, ang palagi kong stand dito, if there is documents, file, no? Kasi kung walang dokumento, chismis lang, mag-argumento talaga tayo dyan. Kasi ang labanan dito, korte, di ba? Kung mag-away lang tayo, may duda tayo, si President involved, may duda tayo, di ba? Karamihan makita natin sa social media, argumento both parties, no? Mga rivalry na politika. Pero kung walang matibay na dokumento, paano natin ipa-file? Kasi kailangan talaga dokumento eh. Kasi kahit nga may dokumento tayo, kung minsan nadidelete pa. That is the reality. So, hindi talaga mawala ang duda ng tao, kahit sino dyan involved sa corruption. Pero ang problema natin, sino matapang na mag-witness against President at sino matapang na kukuha ng dokumento dyan to prove na siya ay may kasalanan. Kasi ang sagot ito, sino ang matapang na talagang
stand witness against anybody involved in corruption. Yan ang tanong dito eh. Yung mga big fish na nahuli, kontento na kayo dito or meron pang dapat? Kaya hindi ako kontento, sir. Marami pa talagang involved dito. Kagaya nila. Dami pa. Kasi according to Senator Ping Lacson, 60. Congressman, hindi yan naman ang pangalanan. Kaya nagtatanong din ako eh. 60 daw, sabi niya, dapat siyang nakakalam kasi siya nagsabi, di Yung ba? mga senador, Sa senador, di siyempre nakita naman natin no, na parang ilan sila. No? Kaya nga involved executive at legislative. Kaya tayo ngayon nananawagan sa judiciary, I hope and pray na ang judiciary is hindi ma-influence. No? We pray no, na magdasal tayo ng ang judiciary, we stand as judiciary talaga that gawin nila ang kanilang obligation sa Pilipino, sa bayan, hindi sa amo nila. Oh. Sir, nabanggit nyo kanina, ikinababahala nyo po na baka matabunan yung flood control issue tsaka yung issue ng corruption. May we know your reaction na ngayon pa lang 2026, pinag-uusapan na ng mga leaders ng bansa yung 2028 elections. Yes sir, no? Tama ka sir, no? Worry talaga ako sir. Kaya nga dito na lang ako nagsasalita, no? Dito na lang sa taong bayan, na-worry talaga ako, no? Baka matabunan. Kasi 2026 na ngayon, ilan pa lang ang na-litigate, di ba? So, paano ngayon yan pagka napokus na lang tayo sa issue sa politika? O na-issue na naman sa kung anong impeachment dyan. Paano ito? So I'm worried talaga, sir. Worried talaga ako. Honestly, tama yung tanong mo. Worried talaga ako kasi hindi na makikita kung talagang matutupan ito eh. Di ba? Sir, sa palagay niyo po ba dapat pa rin pag-usapan ngayon pa lang 2026 yung 2028 elections? Kasi katulad ngayon si Mr. President nasa Naya, there are possible talks na wala pa naman tayong confirmation na political alliances. Nakakatakot siya. Alam nyo, ang hindi kasi ako politika eh. Since 2009, I'm not involved na tumutulong tayo sa politiko. Hindi naman natin madidinaya, no? Pag may honest at nakita natin na magaling at matino at makakatulong sa bayan, tinutulungan naman natin, no? Pero ang point ko lang dito, kung malihis ang issue at mapokus ang taong bayan, majority sa politika, paano ito? Anong asahan natin sa kaso ngayon, sir? Kaya nga tanong, anong asahan pa natin? Kung hindi na, kung papasukan na naman kung anong mga kaso dyan at issue, paano na lang ito? Paano na ang hundred of billions na nawala ng taong bayan at may buhay pa na nawala sa baka? May hanap buhay na nawala at may buhay talaga na nawala. So paano na lang? That is my questions to the concerned agency. Paano na lang po ba ang dapat na gawin? So, kung ako sir, no, patuloy pa rin tayong maging taga-masid, patuloy pa rin tayong taga-bantay at be responsible Pilipino, no, na hindi lang papayag sa sunod na eleksyon na ito'y panawagan, hindi na tayo magpaluko. Dapat piliin na natin ang tamang leader. Kasi the problem is pangako ng mga politiko. So by this time siguro isang panawagan na lang na kailangan talaga na ang Pilipino maging aware na sa susunod wag lang magpalinlang sa 500, 1,000, 5,000 dahil habang buhay rin tayong maging sakripisyo. This is a wake-up call. Sir, malapit na yung EDSA, 14 years anniversary at sa People Power Revolution. Sasama ba ang task force kasanag sa expected na billion peso march kasama yung iba't ibang progresibong grupo? Ever since, sir, ma'am, hindi kami sumasama sa mga rally. Ever since. Kasi ang basihan namin legal. Pero supportado nyo ba? We respect the people na pinalabas sila kanilang hinanain. Supportado namin yan. Pero ang ano kasi namin, ang orientation namin, more on legal. Dokumento lang kami. Sir, excuse me, hate to ask this. Sabi nyo kanina, sinong matapang na kukuha ng ebidensya, mag-file ng kaso sa mga malaking tao. Bakit yung task force kasanag, sir? Hindi ba pwedeng ang task force kasanag ang gumawa ng mga mangalap ng informasyon at ebidensya to file the case, specifically kay House Speaker Montes? Yes sir, no? Tulungan nyo lang kami sir kasi sigurado kami na pangalan namin dyan
kami nga ni Sir Bernard, pumasok kami, hirap-hirap na yung pumasok sa House of Congress eh. Isang 2 oras kaming bago nakapasok, no? Haba ng standby namin kasi ang daming proseso. Pasok pa lang sa gate, sir, ha? Ayaw, mas kukuha ko. Pero kung pagbigyan ako ng panahon na may tutulong sa akin dyan, tanggapin ko talaga. I will file a case against anybody. Wala kaming, ever since 2018, pinakita ko nga kay sir, na isa rin kami sa nagsabi na kahit si President Duterte, pag kasuhan na natin. Wala kaming pinipili kasi this is a pure independent organization, no? Na walang political involvement. Hindi sir, pwede ka kung pag may nagbigay galing dyan sa House of Congress, ibigay lang sa amin. Kung ayaw niya magpakita, bigay kong email sa ikasanag@yahoo.com. At i-review natin yan kung legit ang documents, file natin ang kaso. Sakasakali, Founder, si Saldico, di ba, nagsalita na siya laban kay Romualdez, siya yung utak ng korupsyon. At ikaw ang kinontak, pinadala yung dokumento sa iyo lahat. Maipapay mo ba yung kaso laban kay Romualdez? Yes sir, padala niya dito. Kasi napapanood ka, naka-live tayo, nanonood ngayon. Oo, sir, walang problema. Nobody is above the law naman tayo, basta dokumento lang. Oo, sir, Tsaka wala tayong personal dito, ha. We file based to the evidence. Walang personal, ha. I-clarify ko lang, sir. Kasi non-political, non-business, yung organization natin, basta may dokumento, go tayo. Kasi ang laban lang naman is dokumento, di ba? Hindi naman tayo nag-away ng personal dito kasi pag nag-file tayo ng kaso, base sa ebidensya. Hindi base sa mga natanggap ng nating balita. Founder, nakalive ako Saka sakaling nanonood si Saldico, napapanood tayo. Baka meron kang panawagan sa kanya na bigyan ka ng dokumento na may papakita laban kay Romualdez na idinidiin niya na ito yung sa kanya binagsak yung mga mali-malitang pera. Huwag na lang tayo managawagan sa kanya, sir. Sa isipin na yan. Sir, sa tingin po, kasi kayo po ang nag-file talaga noong 2025 versus Garjola, Saldico, Eric Yap, Mumo. Sa tingin nyo, may pag-asa pa bang magkaroon ng hustisya yan? Kasi 2022 pa eh. Naniwala naman tayo ngayon naniwala tayo sa justice system natin, no? Ang sa atin lang dito, di ba nasabi ko na walang problema ang hustisya, walang problema ang gobyerno. Ang problema natin tao eh. Tingnan nyo, wala talaga problema, wala akong nakikita sa justice natin na nasabi lang may problema dyan, no? Walang problema ang hustisya, walang problema ang gobyerno. Ang problema ang tao sa inilagay mong posisyon if this is there is competent, no? Kasi wala, we have a good governance. Maganda ang gobyerno natin sa Pilipinas. Wala problema ang gobyerno natin. Ang tao lang may problema. Kasi alam niyo naman na may mga personal interest rin. Wala nag-impluensya sa inyo ng mga sampot sa mga flood control projects para hindi ituloy itong mga kaso? Wala naman. Since 2009, sir. Since 2009. Kasi panahon pa ni Jimmy, nagkakaso na kami. Ngayon lang kami naging vocal kasi parang para bang mayroon na kaming alinlangan na sa dami na inikaso namin ba't ang bagal. Tapos pinapasa-pasa tayo. Walang threat sa inyo dito sa ginagawa. Wala naman tayo personal, sir. Hindi naman tayo na may personal. Sabi ko nga, base lang sa ebidensya. Hindi tayo na may personal. Walang personalan dito. Ano lang, evidence lang. Kaya nga, in-present ko is evidence eh. Para ma-check nyo kung totoo ito, kung legit ito, para at least alam nyo. Founder, panawagan. Panawagan nyo na lang po sa ating Pangulong Bongbong Marcos at sa Office of the Ombudsman, Sir John. Yes, nung una-una ko yung nananawagan sa ating mahal na Pangulo. Well, in fact, hindi lang nanawagan, nakasulat na tayo. No? Pero ulitin ko, kami sa Task Force Kasanag as being a civil society organization, we are non-political, non-partisan, ay naniniwala sa kakayahan ng ating presidente. Sana naman ay pabilis-bilisan niya at maging katotohanan, no, na may mananagot talaga at hindi malagay sa langanin ang ating paniniwala na totoong may mananagot at makakaasa ang Pilipino na may mananagot na krimen sa krimen na nangyari sa ating bayan. Okay.